Sinulong sa Kamara ang panukalang palakasin ang electric vehicle, EV, industry ng bansa, layo ng House Bill No. 9573 na inihain ni Albay 2nd District Representatives Joey Salceda na amyendahan ang Republic Act No. 11697, o ang Electric Vehicle Industry Development Act, EVIDA, upang balasahin ang tax and duty treatment ng electric vehicles at matugunan ang mga kritikal na isyu na kinakaharap ng bansa. Matatandaan, pinapurihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtutulungan ng public at private sectors upang ang Pilipinas ay maging major player sa vehicle industry. Ayon sa Pangulo, nakikita niyang may potensyal ang bansa para sa produksyon ng EV. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Pangunahing layunin ng panukala na matupad ng Pilipinas ang commitments nito sa international community sa ilalim ng Paris Agreement at mabawasan ang pagdepende ng bansa sa fossil fuels. Matatandaan nung nakaraang taon tinalakay ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang mga miyembro ng gabinete at pribadong negosyante ang posibilidad na makagawa ng mga electric vehicle, EV, sa Pilipinas. Ito ay matapos makipagpulong ang Pangulo sa Private Sector Advisory Council Job Sector Groups, PSAC-JSG, sa Malacanang. Nakikita ang potensyal ng Pilipinas sa produksyon ng mga dekoryenteng sasakyan. Tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pakikipagtulungan ng publiko-pribadong sektor upang gawing pangunahing player ang bansa sa industriya ng electric vehicle, sabi ng palasyo sa isang pahayag. Sinabi ng Chief Executive, ang Pilipinas ay nagiging bahagi ng global chain para sa mga dekoryenteng sasakyan o EV dahil sa potensyal ng industriya ng bansa. Gayunpaman, itinuro din niya na ang pangangailangan ng mga mamimili para sa green energy ay maaaring magdulot ng kahirapan. Upang matugunan ang mga hamon, binigyang diin ni Pangulong Marcos ang pangangailangan para sa pribadong sektor at pamahalaan na maging tapat sa pagsasaalang-alang sa issue, at inatasan ang PSAC-JSG na magsumite ng kumpletong listahan ng mga panukalang kanilang iniharap. Matatandaan, naglabas si Pangulong Marcos Jr. ng isang marching order para sa mga ahensya ng pamumuhunan upang hikayatin ang paggawa ng mga dekoryenteng sasakyan at mga proyekto ng renewable energy bilang pundasyon ng isang matatag na ekonomiya. Ginagawa ng Administrasyong Marcos ang sektor ng pagmamanupaktura na makabago at napapanatiling upang maakit ang mas maraming dayuhang mamumuhunan at gawing pangunahing destinasyon ng pamumuhunan ang Pilipinas. Sa isang forum, sinabi ni Lani Dormendo, Direktor para sa International Investments Promotion Service ng Board of Investments, na ang pagmamanupaktura ay isa sa mga prioridad na sektor na nilalayo ng administrasyon na paunlarin. Si Dormendo ay agresibo na nagpo-promote ng mga makabago at napapanatiling pagmamanupaktura at mga serbisyo, habang binanggit niya na ang gobyerno ay naglalagay ng premium sa mataas na halaga na mga aktibidad sa pagmamanupaktura tulad ng electric vehicle assembly, pagmamanupaktura ng baterya at pagproseso ng mineral. Aniya pa, nais naming maakit ang mga dayuhang mamumuhunan sa mga aktibidad na may mataas na halaga tulad ng pagpoproseso ng mineral, at pagkatapos ay akitin ang mga tagagawa ng baterya at kalaunan ang mga EV assembler at mga tagagawa ng EV. Sinabi rin niya na nais ng pamahalaan na pakan-abangan ang mga magagamit na mapagkukunan ng bansa sa halip na i-export ang mga ito sa China at Japan bilang mga raw mineral. Sa mga tuntunin ng napapanatiling infrastruktura at serbisyo, ang Administrasyong Marcos ay aktibong nagtataguyod ng renewable energy. Samantala, nais ni Pangulong Marcos na maglagay ng mga pasilidad sa paggawa ng baterya sa Pilipinas upang suportahan ang lokal na value chain at matugunan ang mga isyu sa energy ng bansa. Kanyang pagpupulong sa mga kumpanya ng negosyo sa US,
Sinabi ni Marcos na kailangan ng teknolohiya at mga kalahok sa industriya para maisakatuparan ang pasilidad ng baterya. Sinabi niya sa mga executive ng negosyo ng US na mababa ang Pilipinas sa paggamit ng mga yamang mineral nito habang pinalutang niya ang posibilidad na makagawa ng mga baterya sa bansa na may kakayahang magamit ng mga green metal tulad ng cobalt at nickel. Dahil ang produksyon ng baterya ay magiging o naging isang mahalagang bahagi ng ating mga negosyo sa pagdating ng pagbabago ng klima at ang Pilipinas ay mahina sa mga epekto ng pagbabago ng klima, sa tulong ng dayuhang teknolohiya at kapital, sinabi ni Marcos na ang produksyon ng lokal na baterya ay maaaring maging solusyon sa mga problema ng bansa pagdating sa supply ng energy. Sinabi ni Marcos na ang gobyerno ay nagsusumikap na ilipat ang energy mix ng Pilipinas mula sa tradisyonal na fossil fuels patungo sa mga renewable. Samantala, ang mga benta ng mga dekuryenteng sasakyan, EV, sa Pilipinas ay lumago ng halos 6 na beses sa unang quarter ng 2023, kumpara noong nakaraang taon. Lumalaki ng gusto habang mas maraming tao ang gumagalaw patungo sa paggamit ng mga mas environment-friendly na sasakyang ito. Ang data mula sa Electric Vehicle Association of the Philippines, EVAP, na inilabas, ay nagpakita na mayroong 2,536 EV units na naibenta sa lokal na merkado mula Enero hanggang Marso, na minarkahan ng 495.3% na paglago kumpara sa 426 EV units na naibenta para sa buong 2022. Sinabi ni EVAP President Edmund Araga na inilalagay nito ang bilang ng mga EV sa bansa ngayon, na kinabibilangan ng hybrid electric vehicles, HEVs, plug-in hybrid electric vehicles, PHEVs, at battery electric vehicles, BEVs, sa higit sa 16,000 units. Idinagdag ni Araga na karamihan pa rin ang mga market ng Class A at B na bumibili ng mga EV sa lokal na merkado.